May mga pagbabalik na hindi mo inaasahan, mga pagtawag na dumadating na parang kidlat sa kalmadong langit. Para kay Gabriel Ramos, Gab kung tawagin, ang pagtawag ay isang malamig na tinig sa kabilang linya, basag sa static ng mahinang signal, ngunit malinaw ang dala. Ang kanyang ama, si Mang Crispin, ay naghihinalo na. Iniwan ni Gab ang ingay at usok ng Maynila, ang syudad na kinagisnan niyang kulungan at kanlungan, upang bumalik sa Baryo Tapayan, isang lugar na halos alaala na lamang sa kanya, isang alaalang pilit niyang iwinawaksi, ngunit laging bumabalik na parang anino sa bawat sulok ng kanyang isipan. Dapit hapon nang marating niya ang hangganan ng baryo. Ang dating pamilyar na arko, na gawa sa pinagtadping kawayan at yero, ngayoy kinakalawang na at tila pagod nang bumati sa mga dumarating. Sinalubong siya ng katahimikan, isang katahimikang hindi payapa, kundi mabigat, may nginig, parang hangin hindi humihinga. Ang mga puno sa gilid ng daan, mga matatandang akasya at mangga, ay tila mga higanteng nakatitig, ang mga sangay mistulang mga daliring nagbabantay. May alingas na sa hangin, amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon, kahit hindi pa naman umuulan. Parang may nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa pagbaba niya ng sinakyang tricycle, ang mga bahay na kubo at yari sa semento na nakahilera ay tila mga matang nakapikit. Walang sigla ng mga batang naglalaro sa kalsada, walang tawanan ng mga nag-inumang magkakapitbahay sa tindahan ni Aling Nena. Tanging ang mahinang lagaslas ng mga dahon at ang paminsan-minsang kahol ng aso sa di kalayuan ang bumabasag sa pagkalamig ng paligid. Nakasalubong niya ang ilang kapitbahay. Ang mga ngiti nila'y matamlay, ang mga mata'y umiiwas. May kakaibang bigat sa kanilang mga balikat, isang takot na hindi masabi. Narinig niya ang mahinang bulong ng isang matanda sa kasama nito, habang siya ay dumaraan, dumating na ang anak ni Crispin. Hindi iyon pagbati, kundi isang pahayag na may kasamang pangamba. Sa kanilang bahay, nadatnan niya si Marco, ang nakababata niyang kapatid. Naroon ang dating bikig sa kanilang pagitan, ang hindi pagkakaunawaan, ang mga taon ng distansya. Ngunit ngayon, ang bikig na iyon ay nababalot ng mas malalim na ligalig. Nakaupo si Marco sa isang sulok ng kanilang maliit na sala, nakayuko, ang mga kamay ay nakasapo sa mukha. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita ni Gab ang pagod at takot sa mga mata nito. "Kuya," halos pabulong na sabi ni Marco. Walang pagmamalaki, walang galit na nakasanayan ni Gab. Tanging pagod at isang uri ng pagsuko. "Mabutit nakauwi ka." Hindi na kailangan pang itanong ni Gab kung nasaan ang kanilang ama. Ang amoy ng gamot at ang mabigat na paghinga mula sa silid sa dulo ng pasilyo ang nagsilbing sagot. Pumasok si Gab sa silid. Madilim doon, tanging ang liwanag mula sa maliit na lampara sa tabi ng higaan ang nagbibigay aninag. Nakahiga ang kanyang ama, si Mang Crispin, ang dating matipunong magsasaka na kinatatakutan ng marami dahil sa pagiging suplado, ngayoy payat na payat, ang balat ay kulay abo, ang paghinay mababaw at may kahalong halinghing. Umupo si Gab sa tabi ng higaan, sa isang bangkong kahoy na umuuga. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Malamig iyon, parang yelo, ngunit may natitira pang kaunting lakas sa pagkakahawak pabalik. Idinilat ni Mang Crispin ang kanyang mga mata. Malabo na ang mga iyon, ngunit may natitirang kislap ng pagkilala at ng matinding pangangailangan. "Gabby." Ang boses niya ay garalgal, tuyot. "Anak eh." Pinilit niyang umupo ng bahagya, inalalayan siya ni Gab. Huminga siya ng malalim, bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. "Makinig ka, Lee." Anya, ang mga matay nakatitig ng diretsyo kay Gab, may halong pakiusap at utos. Wag mong hayaang makuha ng dilim ang puso mo." Hindi maintindihan ni Gab ang sinasabi ng ama. Ano ang dilim na tinutukoy nito? Ang sakit. Ang kalungkutan. May dinukot si Mang Crispin mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na bagay na nakabalot sa pulang tela. Gamit ang nanginginig at maputlang kamay, iniabot niya ito kay Gab. "Iingatan mo to, Gabby." Nang tanggapin ni Gab ang maliit na balutan, naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula rito, tila may sariling buhay. Binuksan niya ito ng bahagya.
Isang agimat. Gawa ito sa maitim na kahoy, may inukit na mga kakaibang simbolo na hindi niya mawari. May nakapulupot ditong sinulid na itim at pula. Nang hawakan ito ng kanyang ama para iabot, isang patak ng dugo mula sa daliri nitong may sugat ang tumulo sa agimat at tila sinipsip iyon ng kahoy na wala na parang bula. Ito proteksyon, patuloy ng ama, hirap nang magsalita. Pero may kapalit, laging may kapalit ni. Napatingin si Gab sa agimat, pabalik sa ama. Anong ibig sabihin ito? Ang baryon. Humihingal na sabi ni Mang Crispin. May sumpa ang tapayan. Nagsimula sa lolo mo. Kasalanan na minanagi. Tay, ano po bang makinig ka, mariin putol ng ama, kahit halata ang panghihina. Tuwing Miyerkules May. Nawawala ba't ang inosente alay? Natigilan si Gab. Naalala niya ang mga bulungan sa labas, ang kakaibang katahimikan ng baryo. Totoo pala. Ang agimat itinuro ito ng ama. Kailangan mo yan. Lalo na sa Miyerkules. Bigla itong umubo ng malakas, may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hinawakan siya ni Gab, pinunasan ang dugo gamit ang laylayan ng damit. Magsimula ka sa Miyerkules. Bulong ng ama, bago tuluyang pumikit ang mga mata, ang paghina ay naging mas mababaw, mas payapa, na parang isang kandilang nauupos. Hindi alam ni Gab kung gaano siya katagal na nakatitig lamang sa anyo ng ama, sa agimat na hawak niya. Ang init nito'y tila gumagapang sa kanyang palad, paakyat sa kanyang braso, nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Nang mga sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na presensya sa silid, isang lamig na hindi pangkaraniwan, isang pakiramdam na may nagmamasid mula sa pinakamadilim na sulok. Lumabas siya ng silid, iniwang natutulog o marahil ay nagpapahinga na ng tuluyan ang kanyang ama. Nadatnan niya si Marco na nakatayo malapit sa pinto, ang mukha ay blanko. Sa tabi nito ay isang babae, nasa katamtamang edad, ang buhok ay may mga hibla ng puti, ang mga mata ay malalim at tila nakakakita ng higit pa sa nakikita ng karaniwan. Siya si Aling Lira, ang kilalang albularyo ng baryo. Misteryosa ang kanyang dating, laging nakasuot ng itim o madilim na kulay, at may aura ng sinaunang kaalaman at kaunting paninisi. Nakikiramay ako, Gab, sabi ni Lira, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Tumango lang si Gab, hindi alam ang sasabihin. Narinig mo na ba ang kwento? Tanong ni Lira, ang mga matay nakatutok sa kamay ni Gab na may hawak pa rin sa agimat. Ang tungkol sa mga batang nawawala, alanganing sagot ni Gab. Tumango si Lira. Tuwing Miyerkules, dagdag niya. Parang orasan. Kapag ang anino ng simboryo ay tumama sa lumang balon sa plaza pagsapit ng hating gabi, may isang bata na hindi na magigising sa kanyang higaan. Pamahiin lang yan, Aling Lira, sabad ni Marco, may halong inis at pagtanggi sa boses. Kung ano-anong kinatatakutan ng mga tao rito. Baka naman may kidnapper lang talaga o sindikato. Umiling si Lira, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sana nga'y ganoon lang kadali, Marco. Pero iba ang sinasabi ng hangin, iba ang ibinubulong ng mga anino sa tapayan. Tumingin siya muli kay Gab. Ang agimat na yan hindi laruan yan, iho. May dahilan kung bakit ipinamana sa'yo yan ng iyong ama. Litong-lito si Gab. Ang pagbabalik niya para sa isang namamatay na ama ay nauwi sa isang misteryong mas malalim at mas madilim pa kaysa inaakala niya. May sumpa. May nawawalang bata tuwing Miyerkules. Isang agimat na may kapalit. Parang eksena sa isang lumang pelikulang katatakutan na pinapanood niya noong bata pa siya. Ngunit ang kakaibang kutob sa kanyang batok, ang bigat sa hangin, ang takot sa mata ni Marco, at ang mga salita ni Aling Lira ay nagsasabing hindi ito pelikula. Ito ang bagong realidad ng Baryo Tapayan. Gabi na. Miyerkules. Nakahiga si Gab sa kanyang lumang silid, sa papag na kawayan na lumalangit-ngit sa bawat kibot niya. Nasa ilalim ng unan niya ang agimat, ang init nito'y tila tumatagos hanggang sa kanyang sentido.
Sa labas, ang hangin ay humahampas sa yero ng bubong, lumilikha ng mga tunog na parang mga yabag, parang mga kaluskos ng kung anong gumagapang. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata, ngunit ang bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan na pumalit sa hampas ng hangin, may narinig siyang tila mahinang tawanan ng isang bata. Nagmumula sa labas ng bintana. Mabilis, malikot, ngunit may halong lamig. Napabangon si Gab, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Sino namang bata ang maglalaro sa labas sa ganitong oras ng gabi, lalo na't Miyerkules? Sumunod ang mabilis na katok sa bintanang gawa sa kapis. 3 mabilis na katok. Tok tok tok. Nagdalawang isip si Gab. Bahagi niya ay gustong sumigaw, tawagin si Marco. Ngunit ang isa pang bahagi, na hinihila ng kuryosidad at ng isang hindi maipaliwanag na po. Tok tok tok. Ang 3 mabilis na katok sa bintanang kapis ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, mas malakas kaysa ugong ng hangin, mas matalas kaysa huni ng mga kuliglig sa labas. Napatalon si Gab, ang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang tawanan ng bata kanina, ngayon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan, na para bang ang buong paligid ay naghihintay sa kanyang gagawin. Dahan-dahan siyang tumayo, bawat galaw ay maingat, na parang isang maling hakbang ay magbubukas ng pinto sa kung anong hindi niya gustong makita. Ang agimat sa ilalim ng unan ay tila lalong uminit. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kurtina. Wala. Tanging ang madilim na bakuran, ang mga anino ng gumagalaw na sanga ng puno sa ihip ng hangin. Walang bata, walang anino na walang mukha. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay naroon pa rin, mas matindi, mas malapit. Hindi ito maaari. Kailangan niya ng kasagutan. Ang mga huling salita ng kanyang ama, ang agimat, ang kwento ng mga nawawalang bata, ang katok sa bintana, lahat ay umiikot sa kanyang isipan na parang nakakahilong ipo-ipo. May isang tao lang siyang alam na maaaring may hawak ng kahit kapirasong paliwanag, si Aling Lira. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng lubusan ng araw, habang ang hamog ay makapalpa at kayakap ang buong baryo, tinahak ni Gab ang baku-bakong daan patungo sa dampa ni Aling Lira. Ito'y nasa pinakadulong bahagi ng tapayan, malapit sa paanan ng gubat na tila laging nababalot ng kakaibang katahimikan. Kasabay ng kanyang paghakbang ang pagpatak ng ambon, na unti-unting lumakas at naging ulan, na para bang ang langit mismo ay nakikiisa sa bigat na kanyang nararamdaman. Ang bahay ni Lira ay maliit lamang, gawa sa pinagtagpi-tagping tabla at pawid, ngunit may kakaiba itong aura. Napapaligiran ito ng mga tanim na halamang gamot na hindi pamilyar kay Gab, ang ilan ay may mga bulaklak na matingkad ang kulay, ang iba na may madidilim ang dahon at tila may tinatagong lason. Nang makarating siya sa tarangkahang kawayan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang amoy ng basang lupa ay nahaluan ng mabigat at matapang na samyo ng mga pinakuluang ugat at dahon na nagmumula sa loob ng bahay. Ang tambol ng ulan sa bubong na yero ay lumikha ng ritmong nakakakilabot. Bago pa man siya kumatok, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Aling Lira, ang kanyang madilim na kasuotan ay tila sumisipsip sa kaunting liwanag na nagmumula sa labas. Ang kanyang mga mata, malalim at walang nababasang emosyon, ay nakatitig sa kanya. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Tuloy ka, Gab, anya, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng isang matagal ng paghihintay. Kanina pa kita nararamdaman. Pumasok si Gab sa loob. Masangsang ang amoy ng mga halamang gamot, nakakahilo. Nakasabit sa mga dingding ang mga pinatuyong sanga, mga bungkos ng dahon, at mga botelyang may lamang maiitim na likido. Sa isang sulok ay may maliit na altar na may mga nakasinding kandila at mga imahen na hindi niya makilala. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga kandilang iyon at sa kingke na nakasabit sa gitna ng kisam. Pasensya na po sa abala, Aling Lira, panimula ni Gab, hindi malaman kung paano sisimulan ang kanyang sadya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ngayon mo lang ako inalala, Gab, sabi nito, hindi paratang kundi isang simpleng pahayag ng katotohanan.
Simula nang umalis ka patungong Maynila, kinalimutan mo na ang tapayan. Ngunit ang tapayan hindi ka kinakalimutan. May kirot na naramdaman si Gab sa sinabi nito. Totoo. Pinilit niyang kalimutan ang baryo, ang mga alaala, ang mga kwentong kinatatakutan niya noong bata pa. Kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi ni Gab, at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang agimat na nakabalot pa rin sa pulang tela. Inilahad niya ito kay Lyra. Nang makita ng matanda ang agimat, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kaninang kalmadong mukha ay nagkaroon ng bahid ng gulat at takot. Iniabot niya ang kamay upang hawakan ito, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, nakita ni Gab ang panginginig nito. Marahan niyang hinawakan ang agimat, tila sinusuri ang init na nagmumula rito. Ang agimat ng tagapagmana, bulong ni Lyra, halos sa sarili lamang. Ibinigay sa iyo ng iyong ama bago siya. Tumango si Gab. Ano po ba talaga ito, Aling Lyra? At ano po ang ibig sabihin ng mga sinabi niya tungkol sa sumpa sa mga nawawalang bata? Bumuntong hininga si Lyra, isang malalim na paghina na tila nagbubuhat ng bigat ng maraming taon. Ibinaba niya ang agimat sa maliit na mesang kahoy sa kanilang pagitan. Maupo ka, Gab. Mahabang kwento ito. Isang kwentong matagal nang itinatago ng mga anino ng tapayan. Lumakad si Lyra patungo sa isang lumang bowl sa sulok. Maingat niya itong binuksan. Mula roon ay kinuha niya ang isang makapal na aklat na balat sa balat ng hayop. Ang mga pahina nito'y naninilaw na at marupok sa katandaan. May mga nakaukit ditong kakaibang simbolo sa pabalat, katulad ng nasa agimat. Maingat niyang inilatag ang aklat sa mesa, sa tabi ng agimat. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humalo sa amoy ng mga halamang gamot. Binuklat niya ito. Ang mga nakasulat ay hindi alpabeto, kundi mga sinaunang titik, baybayin, na pagtanto ni Gab mula sa mga napag-aralan niya noon. Sa ilang pahina ay may mga iginuhit na larawan, isang malaking puno na may mga ugat na tila yumayakap sa mga bahay, mga anyo ng taong nakayupo sa harap nito, at mga anino na may nagliliyab na mga mata sa kabubatan. Ang ating mga ninuno, panimula ni Lyra, ang mga daliri marahang dumadampi sa mga lumang titik, ay nakipagkasundo maraming taon na ang nakalilipas. Ang tapayan noon ay hindi pa baryo, kundi isang maliit na pamayanan lamang sa tabi ng gubat na ito. Ang gubat ay pinamamahayan ng mga hindi tulad natin mga engkanto. Mga lamang lupa, mga espiritu ng kalikasan. Ang pinakapinuno nila ay isang matandang engkanto, makapangyarihan at mapagmatsyag. Hininto ni Lyra ang pagsasalita, tila pinakikinggan ang lagaslas ng ulan sa labas. Nagkaroon ng kasunduan, pagpapatuloy niya. Kapayapaan at kasaganaan para sa mga tao, kapalit ng paggalang sa gubat at sa mga naninirahan dito. Bawal putulin ang mga puno sa pinakasentro ng gubat, bawal mangaso sa mga takdang araw, at higit sa lahat, bawal gambalain ang matandang engkanto. Ang simbolo ng kasunduang iyon ay ang malaking puno ng balete na nakatayo noon sa gitna ng kung saan ngayon ang plaza. May itinuro siyang larawan sa aklat, ang puno na may mga ugat na gumagapang. Naging mapayapa ang lahat sa loob ng maraming henerasyon, sabi ni Lyra, may lungkot sa kanyang tinig. Hanggang sa dumating ang iyong lolo, si Damian. Napatingin si Gab kay Lyra. Ang lolo niya. Palagi itong ikinukwento ng kanyang ama bilang isang taong matapang, ambisyoso, ngunit may tinatagong galit sa mga pamahiin ng baryo. Ang lolo mo, sabi ni Lyra, ay hindi naniniwala sa kasunduan. Para sa kanya, ang mga engkanto ay sagabal sa pag-unlad. Gusto niyang palawakin ang lupang sakahan, gusto niyang gamitin ang yaman ng gubat. Sa kanyang pagsuway, nagsagawa siya ng isang ritual na sinubukan niyang gamitin upang supilin o itaboy ang matandang engkanto. Ginawa niya ito sa ilalim ng puno ng balete. May panginginig sa boses ni Lyra nang magpatuloy ito. Ngunit nagkamali siya ng tawag. Nagkamali siya ng alay. Sa halip na supilin, ginising niya ang isang natutulog na galit. Isang sumpa ang ipinataw hindi lamang sa kanya, kundi sa buong angkan niya at sa buong tapayan. Ang sumpa ni
Halos pabulong na tanong ni Gab. Ang puno ng balete ay natuyo at namatay kinabukasan, sagot ni Lyra. At mula noon tuwing Miyerkules, kapag ang buwan ay nasa partikular na posisyon, o kapag ang gabi ay may kakaibang lamig, ang mga anino ng gubat ay naniningil. Kumukuha sila ng alay. Tumingin siya ng diretsyo kay Gab. Isang batang inosente. Kapalit ng buhay na sinubukan kunin ng iyong lolo noon. Nanlamig si Gab sa kanyang kinaupuan. Ang mga kwentong naririnig niya ay hindi lang pala chismis. Ito ay isang madugong katotohanan na minana ng kanilang baryo. Isang kasalanan ng kanyang sariling lolo. Isang sumpa na dinadala ng kanilang dugo. Kaya pala ibinigay sa kanya ang agimat. Ang agimat, sabi ni Gab, itinuturo ang bagay na nasa mesa. Iyan ang agimat na ginamit ng iyong lolo sa ritual, paliwanag ni Lyra. Ngunit hindi ito nagtagumpay na supilin ang engkanto. Sa halip, ito'y naging sisidlan ng bahagi ng kapangyarihan at ng sumpa. Ito'y nagbibigay ng proteksyon sa may hawak, ngunit ito rin ang nagtatali sa kanya sa kasunduan at sa sumpa. Ikaw, Gab, bilang direktang tagapagmana, ang siyang tinatawag ngayon ng agimat at ng mga anino. Tila may alam pa si Lyra, may mga detalyeng hindi niya sinasabi, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Nakita ni Gab ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. May paraan po ba para matigil ito? Tanong ni Gab, umaasa. Umiling si Lyra. Hindi ko alam, iho. Ang kasunduan ay nasira. Ang galit ay nag-ugat na. Ang tanging alam ko ay ang agimat ang iyong tanggulan. Ngunit mag-ingat ka. Ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na panganib. Umalis si Gab sa bahay ni Lyra na mas lalo pang gulong-gulo ang isipan. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bigat sa hangin ay naroon pa rin. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang bahay, ang mga sinabi ni Lyra ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Ang lolo niya. Ang sumpa. Ang alay. Siya ang tagapagmana. Bigla, isang alaala mula sa kanyang kabataan ang sumalakay sa kanyang isipan. 10 taong gulang siya noon. Masaya silang naglalaro ng taguan sa ilalim ng malaking puno ng mangga malapit sa ilog. Miyerkules ng hapon yon. Paulit-ulit silang pinagsasabihan ng mga matatanda na umuwi na bago dumilim, lalo na't Miyerkules. May kumukuha ng bata pag Miyerkules, sabi ng isang matandang babae, ngunit tinawanan lang nila ito. Isa sa mga kalaro nila si Berto, ang taya. Nagtago si Gab sa likod ng malalaking bato malapit sa pampang. Narinig niya ang pagbilang ni Berto. Narinig niya ang sigawan ng ibang mga bata habang nahuhuli. Ngunit nang matapos ang laro, hindi na nila makita si Berto. Hinanap nila ito hanggang sa tuluyang lumubog ang araw. Kinabukasan, ang tanging nakita ay ang tsinelas ni Berto sa tabi ng ilog. Hindi na muling natagpuan si Berto. Sinabi ng ilan na nalunod ito. Sinabi ng iba na kinuha ng engkanto. Noong mga panahong iyon, pinili ni Gab na maniwala sa unang paliwanag. Ngayon hindi na siya sigurado. Napahawak siya sa kanyang dibdib, kung saan niya itinago ang agimat sa ilalim ng damit. Ang init nito ay tila kulob, nakakapaso, isang paalala ng madilim na katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Marco sa sala, nagkakape, mukhang puyat pa rin. Hindi napigilan ni Gab ang sarili. Marco, kailangan mong maniwala sa akin, sabi niya, ang boses ay may halong desperasyon. Totoo ang mga kwento. May sumpa ang baryo. Ang mga nawawalang bata hindi sila kinidnap. Sila'y alay. Tumingin si Marco sa kanya, pagkatapos ay humalakhak ito ng mapakla. Ano ba yung pinagsasabi mo, kuya? Nagpunta ka lang kay Aling Lyra, na impluwensyahan ka na agad ng mga pamahiin niya. Wake up! May killer dito sa baryo. May demonyong tao na kumukuha ng mga bata. Yun ang dapat nating hanapin, hindi ang mga multo at engkantong wala namang katotohanan. Pero si Lolo, giit ni Gab. Siya raw ang nagsimula nito, si Lolo, putol ni Marco, tumayo ito, may galit sa kanyang mga mata.
Si Lolo ang dahilan kung bakit tayo naghihirap sa lupang ito na isinumparaw. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda para may pagtakpan sa sarili nilang kapabayaan. Walang multo, walang aswang, kuya. May killer lang. At mas nakakatakot yon. Tumalikod si Marco, padabog na iniwan si Gab sa sala. Naiwan si Gab na nakatayo roon, ang mga salita ni Marco ay tumatagos, ngunit hindi sapat para burahin ang lamig na dala ng mga sinabi ni Lyra at ang init ng agimat sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa lumang silyang yantok, napasabunot sa sariling buhok. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang kapatid niyang galit sa mundo, o ang matandang albularyong tila na bubuhay sa ibang panahon. Ang lohika ba o ang kutob ng kanyang dibdib? Isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan, bakit parang mas gusto kong maniwala sa aswang kaysa sa tao? Dahil kung engkanto o sumpa ang kalaban, may agimat siya, may mga ritual, may sinaunang kaalaman na maaaring maging sandata. Ngunit kung tao ang gumagawa nito, isang taong kayang kumuha ng buhay ng isang inosenteng bata tuwing Miyerkules, anong panlaban niya roon? Anong agimat ang tatalab sa kasamaan na nagmumula mismo sa puso ng tao? Ang pagkalito ay unti-unting nagiging pagdududa sa sarili, sa baryo, sa lahat ng kanyang nalalaman. At sa ilalim ng pagdududang iyon, isang mas malalim na takot ang nagsisimulang kumapit. Ang takot na baka parehong totoo ang sinasabi ni Lyra at ni Marco. Na baka ang sumpa ng nakaraan ay nagbukas ng pinto para sa kasamaan ng kasalukuyan. Ang Miyerkules ay dumating at lumipas na parang isang masamang panaginip, ngunit ang anino nito ay nanatili, mas makapal, mas malamig. Kinabukasan, Huwebes, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo, may isa na namang batang nawawala. Si Isko, ang 10 taong gulang na anak ng maglalako ng isda, hindi na natagpuan sa kanyang higaan pagsapit ng umaga. Ang tanging naiwan ay ang bukas na bintana at ang katahimikang sumisigaw ng lagim. Ang strategiya ni Marco na maghanap ng killer ay walang napala. Walang bakas, walang testigo, walang kahit anong palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay ni Isko. Tanging ang lumang kwento ang umalingaw-ngaw muli sa bawat sulok ng tapayan, ang sumpa, ang alay, ang Miyerkules. Ang pagkawalang ito ay tila mas tumimo sa puso ng baryo. Ang mga tao ay lalong nagkulong sa kanilang mga bahay, ang mga bintana'y mahigpit na nakasara kahit tirik ang araw. Ang takot ay hindi na lang bulungan, ito na ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Sa gitna ng lumalalang pangamba, isang grupo ng mga kabataan, mga kaedad ni Marco, at mga mas bata pa ng kaunti, ang nagpasya na hindi na sila maaaring manahimik na lamang. Sila, na lumaki sa mga kwento ng nawawalang bata, na ang ilan ay nawalan na rin ng kalaro o kaibigan noon, ay nag-ipon ng lakas ng loob. Pupuntahan nila ang gubat. Hahanapin nila si Isko, buhay man o hindi. Ayaw ni Gab na sumama. Ang mga alaala ng kanyang ama, ang babala ni Lyra, ang init ng agimat sa kanyang dibdib, lahat ay sumisigaw na huwag siyang lumapit sa gubat. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ng mga kabataan, ang desperasyon sa mata ng ina ni Isko na humahagulgol sa tabi ng daan, at ang mapanghusgang tingin ni Marco na nagsasabing, "Ano, kuya? Takot ka pa rin sa multo," isang bagay sa loob niya ang nag-udyok sa kanya. Hindi ito tapang. Marahil ay obligasyon. Marahil ay pagkonsensya dahil sa kasalanan ng kanyang lolo. O marahil, isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit o katakot. Sasama ako, mahinang sabi ni Gab, sapat lang para marinig ni Marco at ng ilan pang malapit. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng kapatid, na agad napalitan ng pamilyar nitong pag-ismid. Madaling araw ng Biyernes, habang ang langit ay kulay abo pa lamang at ang mga bituin ay nagtatago na, nagtipon ang grupo sa gilid ng baryo, sa mismong hangganan ng landas na papasok sa gubat. May dala silang mga itak, ilang flashlight na mahina na ang baterya, at isang lumang mapa ng lugar na iginuhit ng isa sa mga matatanda noon. Si Aling Lyra ay naroon din, hindi para sumama, kundi para magbigay ng mga huling paalala at proteksyon. "Mag-ingat kayo," sabi ni Lyra, ang boses ay seryoso.
Inabutan niya ang bawat isa. Nang maliit na supot na naglalaman ng magaspang na pulang asin. Ilagay niyo ito sa inyong mga bulsa. At pakinggan niyo ako, huwag na huwag kayong papasok sa bandang silangan ng gubat, lampas sa malaking batong hugis ulo. May mga bagay doon na hindi dapat ginagambala. Tumango ang lahat, bagamat ang ilan ay may pag-aalinlangan pa rin sa bisa ng asin. Si Marco ay umirap lang, ngunit kinuha pa rin ang supot at isinuksok sa bulsa. Nagsimula silang maglakad papasok sa gubat. Agad nilang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Mas malamig dito, hindi ang natural na lamig ng madaling araw, kundi isang kakaibang lamig na tumatagos sa buto, may kasamang halumigmig na amoy ng nabubulok na kahoy at lumot. Ang mga puno ay mas matataas, ang mga sanga ay magkakakabit sa itaas, lumilikha ng isang kisam ng mga dahon na halos hindi pinapasok ang liwanag ng papalapit na umaga. Ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng kanilang mga paa sa tuyong dahon at ang paminsan-minsang huni ng mga ibong gabi. Ngunit maya-maya, may narinig silang kakaibang tunog, isang mahinang sutsot, parang may tumatawag mula sa kalayuan, na sinusundan ng isa pa, na tila nagmumula sa ibang direksyon. Nagkatinginan sila, ang kaba ay nagsisimulang gumapang. Aso lang yan siguro, sabi ng isa sa kanila, si Leo, pilit pinapasigla ang boses. Ngunit walang naniwala. Habang lumalalim sila sa gubat, napansin ni Gab na ang signal sa kanyang cellphone ay tuluyan nang nawala. Tiningnan niya ang kanyang relo, isang lumang analog watch na bigay pa ng kanyang ama. Tila bumagal ang pag-usad ng mga kamay nito. Napatingin siya sa relo ni Marco. Ganon din ang oras ay tila nag-iba, hindi sumusunod sa normal na takbo. Nararamdaman niyo ba yon? Tanong ng isang babae, si Elena, humihingal. Parang ang bigat ng hangin. Tumango ang ilan. Si Gab ay nagsimulang makaramdam ng hilo, na parang umiikot ang paligid kahit nakatayo lang siya. Ang mga tunog ng gubat ay tila lumalayo at lumalapit ng sabay, nakalilito. Ang mga anino sa pagitan ng mga puno ay tila gumagalaw, sumasayaw, bumubuo ng mga anyong hindi mawari. Dito muna tayo sandali, sabi ni Tonyo, ang pinakamatanda sa grupo. Magpahinga tayo at tingnan ang mapa. Naupo sila sa isang maliit na patag na lugar. Kinuha ni Tonyo ang mapa at inilatag sa lupa. Ngunit bago pa man nila ito masuri, naramdaman nilang lahat ang biglang pagbaba ng temperatura. Isang malamig na hihip ng hangin ang dumaan, mas malamig kaysa kanina, may dalang amoy na hindi nila mapangalanan, parang bulaklak na may halong nabubulok na laman. Napatayo si Aling Lira kung saan man siya naroroon sa baryo, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Napausal siya ng dasal. Ang pulang asin na dala ng mga kabataan, naramdaman ni Gab na bahagyang uminit sa kanyang bulsa. Ngunit tila hindi ito sapat. Biglang may sumigaw. Nasaan si Benjo? Napalingon sila lahat. Si Benjo, ang pinakabata sa grupo, na kanina lang ay nakaupo sa tabi ni Leo, ay wala na. Naglaho na parang bula. Walang nakarinig ng sigaw, walang nakakita kung saan siya nagpunta. Panik ang unang rumagasa sa grupo. Nagsigawan sila, tinatawag ang pangalan ni Benjo. Ang kanilang mga flashlight ay nagsayaw sa kadiliman, ngunit walang anino ni Benjo ang kanilang nakita. Hindi maaari ito, sigaw ni Marco, ang pagtanggi ay napalitan na ng takot. Benjo, nasaan ka? Kailangan nating maghiwa-hiwalay para mas mabilis siyang mahanap, suhestyon ni Tonyo, ngunit agad itong tinutulan ni Elena. Huwag. Delikado. Nakita nyo nang may nawala, maghihiwalay pa tayo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, si Gab ay nakaramdam ng malakas na paghila mula sa kanyang likuran. Hindi pisikal na paghila, kundi isang puwersang hindi nakikita, na tila humihigop sa kanya palayo sa grupo, patungo sa mas madilim na bahagi ng gubat. Sinubukan niyang lumaban, ngunit parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Nahuhuli siya, papalayo ng papalayo sa liwanag ng mga flashlight ng kanyang mga kasama. Ang mga sigaw nila, ang tawag sa pangalan ni Benjo, ay unti-unting humihina, nagiging mga bulong na lamang na nilalamon ng makapal na halamanan. Teka!
Sandali, sigaw ni Gab, ngunit ang boses niya ay tila hindi lumalabas, kinakain ng kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanya. Ang lamig ay mas tumindi, at ang amoy ng nabubulok na laman ay mas tumapang. Nararamdaman niya ang daan-daang mata na nakatitig sa kanya mula sa mga anino, mga matang hindi kumukurap, puno ng sinaunang gutom. Napatingin siya sa likuran. Ang liwanag ng mga flashlight ng grupo ay mga naglalahong tuldok na lamang. Nag-iisa na siya. Napapaligiran ang mga higanteng puno na tila mga baluktot na daliri ng isang masamang nilalang, at ng mga aninong mas maitim pa kaysa pinakamadilim na gabi. Ang takot ay kumapit sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang kanyang paghinga. Sinubukan niyang humakbang pabalik, ngunit ang lupa sa kanyang paanan ay biglang lumambot, naging putikan. Bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat, na parang hinihila siya pababa ng lupa mismo. Ang kanyang mga binti ay tila nakabaon sa kumunoy. At doon, sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, naramdaman niya ito. Isang malamig, makaliskis, at hindi kapani-paniwalang malakas na kamay ang biglang humawak sa kanyang kanang binti mula sa ilalim ng putik. Isang hila, malakas, brutal, ang nagpatumba sa kanya. Bumagsak siya sa malagkit at mabahong putik. Sumigaw si Gab, isang sigaw ng purong takot at sakit. Pinilit niyang sipain ang kung anumang humahawak sa kanya, ngunit parang bakal ang pagkakahawak nito. Hinihila siya pababa, palubog sa madilim at malagkit na lupa. Nararamdaman niya ang putik na pumapasok sa kanyang bibig, sa kanyang ilong. Ang dilim ay nagsisimulang lunukin ang kanyang paningin. Ito na ba ang katapusan? Tulad ni Berto. Tulad ni Isko. Tulad ni Benjo. Sa bingit ng pagkawala ng malay, sa gitna ng desperasyon, isang nag-aalab na init ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, ang agimat. Parang may sumabog na apoy sa loob niya. Kasabay nito, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang pumulandit mula sa kanyang dibdib, tumagos sa kanyang damit, nagpaliwanag sa maliit na espasyo sa gitna ng kadiliman ng gubat. Ang liwanag ay hindi mainit, kundi malamig, kulay asul at puti, at may kasamang mahinang ugong. Sa pagtama ng liwanag sa kung anumang humihila sa kanyang binti, isang nakapangingilabot na sigaw ang narinig ni Gab, isang sigaw na hindi galing sa tao, hindi rin sa hayop, kundi isang pinaghalong halinghing at galit na ungol na tumusok sa kanyang tainga. Ang pagkakahawak sa kanyang binti ay biglang lumuwag at nawala. Sa mabilis na pagkinang ng liwanag bago ito unti-unting naglaho, tumambad sa kanya ang isang sulyap lamang, ngunit sapat na para tumatak sa kanyang isipan magpakailanman. Nakita niya ang mga mata ng nilalang na humatak sa kanya. Dalawang malalaki, bilugang mata na walang puti, tanging itim na mga pupil na lumulutang sa mamula-mulang liwanag. Mga matang puno ng walang hanggang pagkagutom at malisya. Hindi mata ng tao, hindi rin mata ng hayop. Mga mata ng isang bagay na galing sa pinakamalalim na bangungot. Pagkatapos ay nawala ang liwanag. Ang nilalang ay naglaho pabalik sa putikan o sa mga anino. Naiwan si Gab na nakahandusay sa putik, humihinal, nanginginig, ang puso'y dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang agimat sa kanyang dibdib ay mainit pa rin, ngunit hindi na nag-aalab. Pinilit niyang bumangon, ang katawan ay nanghihina, ang mga binti tila jelly. Ang putik ay dumikit sa kanyang buong katawan, mabigat at mabaho. Idinala niya ang paningin sa paligid. Ang gubat ay muling binalot ng nakabibinging katahimikan. Ngunit ngayon, alam na niya. Hindi lang ito katahimikan. Ito ay pag-aabang. Nanginginig ang mga tuhod, sinimulan niyang maglakad pabalik, sinusundan ang mga yapak na iniwan niya kanina, umaasang makabalik siya sa grupo. Bawat kaluskos ng dahon, bawat anino, ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang imahe ng mga matang iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ilang minuto o marahil ay oras, hindi niya matiyak dahil sa pagkadelay ng kanyang relo, ng paglalakad at pagtawag ng mahina, natanaw niya sa wakas ang aandap-andap na liwanag ng mga flashlight. Gab! Nasaan ka? Narinig niyang sigaw ni Marco, may halong relief at inis. Dito, sagot ni Gab, ang boses ay paos at nanginginig. Nagtatakbo ang grupo palapit sa kanya.
Nakita nila ang kanyang kalagayan, puno ng putik mula ulo hanggang paa, ang mukha'y maputla, ang mga matay ng lalaki sa takot. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Elena, hinahaplos ang kanyang braso. May humatak sa akin," sabi ni Gab, hirap pa ring huminga ng maayos. Mula sa putikan. Nagkatinginan ang lahat, ang takot ay lalong lumalim sa kanilang mga mukha. "Nasaan si Benjo?" tanong ni Gab, iginala ang paningin. 7 na lang sila. Kanina'y 9 sila nang pumasok. Si Benjo ang unang nawala. At ngayon, napansin niyang wala rin si Leo, ang kasama ni Benjo kanina. 2 na ang nawawala. Umiling si Tonyo, ang mukha'y nababalot ng pagkatalo. "Hindi namin siya makita. Pati si Leo nawala rin habang hinahanap natin si Benjo kanina." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang gubat ay tila humihinga sa kanilang paligid, nagbabantay, naghihintay. Ang paghahanap kay Isko ay nauwi sa pagkawala pa ng 2 sa kanila. "Kailangan na nating umalis dito," sabi ni Tonyo, ang boses ay naglalaman ng otoridad na dulot ng takot. "Hindi na ligtas. Bumalik na tayo sa baryo." Walang tumutol. Ang kaninang tapang ay napalitan na ng desperadong pagnanais na makalabas sa impyernong iyon. Dobleng bilis silang naglakad pabalik, magkakadikit. Ang mga flashlight ay nakatutok sa bawat anino, ang mga tenga ay nakaabang sa bawat tunog. Ang bawat isa ay tahimik, dala-dala ang bigat ng mga nawawala nilang kasama at ang hindi masabing lagim na kanilang nasaksihan o naramdaman. Pagdating nila sa hangganan ng gubat, kung saan naghihintay ang maputlang liwanag ng umaga, para silang mga sundalong natalo sa giyera, sugatan, pagod, at may dalang masamang balita. Sinalubong sila ng ilang taga-baryo na nag-aabang, kasama si Aling Lira. Nang makita ang kulang nilang bilang at ang itsura ni Gab, alam na nila. Walang natagpuan. May mga bago pang nawala. Ang mga iyak at hagulgol ay muling umalingaw sa katahimikan ng baryo Tapayan. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, hinila ni Marco si Gab sa isang tabi, malayo sa pandinig ng iba. Ang mukha ni Marco ay seryoso, ang dating pag-ismid ay napalitan ng matinding pag-aalala at kuryosidad. "Kuya," sabi niya, ang boses ay mahina ngunit mariin. "Ano yung sinabi mong humatak sa'yo? Ano-anong nakita mo doon?" Napatingin si Gab sa kapatid. Nakita niya ang pagbabago rito. Ang pagtanggi ay tila unti-unti nang nababasag ng katotohanang hindi na maitatanggi. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang nakita niya? Ang mga matang iyon? Ang liwanag mula sa agimat? Maniniwala ba ito? O iisipin lang na nababaliw na siya? Umiling si Gab, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi ko alam, Marco," sagot niya, ang boses ay pagod at puno ng pagdududa sa sariling katinuan. "Hindi ko alam kung totoo iyon o guni-guni ko lang." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Totoo iyon. Ang gubat ay buhay. Ang mga anino ay may mga mata. At ang agimat na nakasabit sa kanyang leeg ay hindi lang isang piraso ng kahoy, ito ang kanyang tanging pag-asa, at marahil, ang kanyang pinakamalaking panganib. Ang pagkonsensya ay nagsimulang kumain sa kanya. Nakaligtas siya dahil sa agimat. Paano sina Benjo at Leo? Wala silang agimat. Ang kasalanan ng kanyang lolo ay hindi lang sumpa, ito ay isang aktibong banta na patuloy na naniningil ng mga inosenteng buhay. At siya, ang tagapagmana, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang takot na iniwan ng madugong paghahanap sa gubat ay kumapit sa baryo Tapayan na parang amag sa basang pader. Ang pagkawala ni na Benjo at Leo, kasunod ni Isko, ay hindi na lamang mga numero sa listahan ng mga nawawala, sila ay mga sariwang sugat sa puso ng komunidad. Ang mga araw ay lumipas sa isang mabigat na katahimikan, na binabasag lamang ng paminsan-minsang hagulgol mula sa mga tahanang naulila, at ng mga bulungan na lalong lumalakas tuwing papalapit na muli ang Miyerkules. Ang hangin ay tila laging may dalang lamig kahit patirik ang araw. Ang mga tao'y mas maagang nagsasara ng mga pinto at bintana,
ang mga kurtina ay laging nakahawi, na parabang ang simpleng pagtanaw sa labas ay maaaring mag-imbita ng kamalasan. Maging si Marco, na dating matigas ang pagtanggi sa mga pamahiin, ay hindi na kasing ingay ng dati. Ang nakita, o hindi nakita, sa gubat ay nag-iwan ng marka sa kanya, isang pagdududang hindi niya maamin ngunit baka sa kanyang mga mata. Si Gab naman ay laging binabagabag ng mga alaala, ang mga matang itim na itim sa putikan, ang biglaang liwanag mula sa agimat, ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya ng namatay na ama. Ang agimat, na palagi na niyang suot sa ilalim ng damit, ay tila may sariling pintig, minsan ay mainit, minsan ay malamig, isang paalala ng panganib at ng kakaibang koneksyon niya sa madilim na lihim ng baryo. Isang hapon, habang si Gab at Lyra ay nag-uusap sa labas ng maliit na kapilya ng baryo, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga nalalaman nila tungkol sa sumpa, na tila kulang pa rin at pira-piraso. Isang babaeng tila hinahabol ng sariling anino ang humahangos na lumapit sa kanila. Siya si Celia, asawa ng isang mangingisda, at nasa mga huling buwan na ng kanyang pagbubuntis. Ang kanyang dating mamula-mulang pisngi ay maputla ngayon, ang mga matay may maitim na bilog sa ilalim, at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Aling Lyra! Gab! Tulungan niyo po ako, humahagulgol na sabi ni Celia, ang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa malaking tiyan. Celia, huminahon ka. Anong nangyari? Malumanay ngunit may pag-aalalang tanong ni Lyra, hinawakan ang braso ng babae. Ang anino ko po. Sabi ni Celia, ang mga luhay patuloy sa pag-agos. Nawawala po. Tuwing gabi pagtapat ng ilaw wala po akong makitang anino. Parang kinain ng dilim. Nagkatinginan si Gab at Lyra. Nawawalang anino. Isa na namang kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng simpleng lohika. Sigurado ka ba, Celia? Tanong ni Gab, sinusubukang maging kalmado. Baka naman madilim lang talaga o hindi po, mariing putol ni Celia, ang takot ay nangingibabaw sa kanyang boses. Alam ko po ang nakikita ko. Kagabi, sinubukan kong magkandila pero wala pa rin. At may naririnig po akong umiiyak parang sanggol sa labas ng bintana namin tuwing hating gabi. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Gab. Isang buntis na nawawala ng anino at may naririnig na iyak ng sanggol. Isang lumang kwento na narinig niya noon pa sa mga matatanda, isang kwentong kinatatakutan ng mga buntis sa baryo, ang biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang kwento tungkol sa tiyanak. Isang nilalang na nag-aanyong sanggol upang makapanlinlang, ngunit sa katotohanan ay isang demonyo o espiritu ng batang. Namatay bago mabinyagan, nauhaw sa dugo o kaluluwa. May mga bersyon pa nga na nagsasabing ang tiyanak ay maaaring anak mismo ng isang engkanto o mangkukulam sa isang mortal. Naalala niya ang isang partikular na linya sa kwento, at may isang buntis daw noon na kinarga ang sariling sanggol mula sa dilim, hindi niya alam, iyon na pala ang tiyanak na kikitil sa kanya. Tiyanak, Halos pabulong na nasabi ni Gab, napatingin siya kay Lyra na may pag-aalala ring mababaka sa mukha. Tumango si Lyra, ang mga matay seryoso. Posible, anya. Ang mga ganitong panahon ng ligalig at takot ito ang nagpapalakas sa mga nilalang na tulad niyan. Ang sumpa sa baryo ay maaaring nagbukas ng pinto para sa iba pang masasamang espiritu. Tumingin siya kay Celia. Huwag kang mag-alala, Celia. Pupuntahan ka namin mamayang gabi. Magdala kami ng mga panangga. Kinagabihan, nagtungo si Gab at Lyra sa bahay ni Celia. Maliit lang ito, nasa gilid ng palayan, malayo sa ibang mga bahay. Ang asawa ni Celia ay nasa laot pa, kaya mag-isa lamang ito. Pagpasok pa lang nila, naramdaman na ni Gab ang kakaibang bigat sa loob ng bahay. Masikip ang pakiramdam, kahit maluwag naman ang espasyo, at may amoy na tila pinaghalong bulaklak ng patay at hindi mapreskong hangin. Naglabas si Lyra ng mga dala niyang gamit, asin na binasbasan, mga pinatuyong dahon ng kung anong halaman na matapang ang amoy, at isang maliit na botelya ng langis na may mga ugat na nakababad. Nagsimula siyang mag-usal ng mga bulong na hindi maintindihan ni Gab habang isinasaboy ang asin sa paligid ng bahay, lalo na sa mga bintana at pintuan.
Naglagay din siya ng mga bungkos ng dahon sa bawat sulok. Si Celia ay nakaupo lamang sa isang silyang yanto, yakap-yakap ang sarili, nanginginig pa rin. Paulit-ulit po ang panaginip ko, sabi niya ng mahina. Nasa madilim daw akong gubat, may humahabol sa akin, pero hindi ko makita kung ano. Tapos may maririnig akong iyak ng sanggol at parang gusto kong sundan. Habang nagsasalita si Celia, biglang kumisap-kisap ang nag-iisang bombilya sa kanilang kisam. Flicker-flicker. Bago tuluyang bumalik sa normal na liwanag. Napasigaw ng mahina si Celia. Nakikita niyo po, sabi niya, ang mga matay ng lalaki. Lagi pong ganyan simula nang mawala ang anino ko. Si Gab naman, habang nakatayo malapit sa bintana, ay tila may ibang naririnig bukod sa kwento ni Celia at sa ugong ng hangin sa labas. Isang mahinang-mahinang tunog na parang nanggagaling sa ilalim mismo ng bintana. Mama ni. Isang tinig ng bata. Malambing, ngunit may kakaibang lamig. Napalingon si Gab sa labas, ngunit wala siyang makita kundi ang kadiliman ng palayan. Mama. Papasukin mo ako Mas luminaw ang tinig ngayon. Hindi kaya guni-guni lang niya ito. Napatingin siya kay Lyra at Celia. Tila wala silang naririnig. Siya lang ba? Sinabihan nila si Celia na subukang matulog, na babantayan nila siya. Ngunit alam ni Gab na hindi magiging madali ang gabing iyon. May kakaibang presensya sa paligid, isang presensyang uhaw at mapanlinlang. Bandang hating gabi, habang si Lyra ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok at si Celia ay hindi mapakali sa kanyang higaan, nagpasya si Gab na lumabas saglit, magpalamig. Kailangan niyang i-clear ang kanyang isip. Ang agimat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang umiinit. Paglabas niya ng pinto, ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ang buwan ay natatakpan ng manipis na ulap. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at palakas sa palayan. Naglakad siya ng kaunti palayo sa bahay, patungo sa maliit na pilapil na nagsisilbing daanan. At doon niya ito nakita. Sa gitna ng madilim na daan, mga ilang metro mula sa kanya, may isang bagay na nakabalot sa puting lampin. Gumagalaw ito ng bahagya. Maya-maya, narinig niya ang iyak. Isang mahina, kaawa-awang iyak ng isang sanggol. Natigilan si Gab. Isang sanggol? Sa gitna ng daan? Sa ganitong oras ng gabi? Sino namang mag-iwan ng sanggol dito? Ang unang pumasok sa isip niya ay tulungan ito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Bata, anong ginagawa mo dyan? Tanong niya ng mahina. Habang papalapit siya, mas luminaw ang anyo nito. Mukha itong ordinaryong sanggol, nakabalot sa lampin, umiiyak. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito nang magtama ang kanilang paningin, tila masyadong matanda ang tingin nito, may kislap ng katusuhan. Nang mga 2 hakbang na lang ang layo niya, biglang tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Tumingin ito ng diretsyo sa kanya. At pagkatapos, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. Gumapang ito. Ngunit hindi ordinaryong paggapang. Gumapang ito ng ubod ng bilis, hindi natural para sa isang sanggol, na parang isang malaking gagamba o daga, patungo sa madilim na damuhan sa gilid ng daan. Sa isang iglap, nawala ito sa kanyang paningin. Napatanga si Gab. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Anong klaseng sanggol iyon? Bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa bahay ni Celia. Napalingon siya. Nakita niya si Celia na nakatayo sa bintana. Nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang gumapang na sanggol. Ngunit hindi ito ang Celia na nakita niya kanina. Ang mga mata nito ay lubog na lubog, halos walang buhay, ngunit may madilim na kislap sa gitna. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang maskara. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, nang humakbang ito palayo sa bintana, napansin ni Gab ang mga paa nito. Baligtad. Ang mga sakong ay nasa harapan, ang mga daliri ay nakaturo sa likuran. Isang malakas na panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Gab. Ang kwento ang mga tanda totoo nga. Sinapian si Celia.
O marahil, ang nilalang na nagpapanggap na sanggol ay may kontrol na sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay. Nadatnan niya si Lyra na napatayo na rin, tila naramdaman ang pagbabago. Si Celia G. Sabi ni Gab, hirap magsalita. Nakita ko siya ang mga paa niyan. Tumango si Lyra, ang mukha ay nababalot ng matinding pag-aalala. Ang tiyanak. Sinusubukan na nitong angkinin hindi lang ang kaluluwa, kundi pati ang katawan. Ang gabing iyon ay lumipas na puno ng tensyon. Naglagay pa ng karagdagang proteksyon si Lyra, nagdasal ng mas taimtim. Si Celia ay nanatili sa kanyang silid, hindi na lumabas, ngunit naririnig nila ang paminsan-minsang mahinang pagtawa mula sa loob, isang tawang hindi na kay Celia. Kinabukasan, bago sila umalis, kinausap ni Lyra si Celia, na tila bumalik na sa normal, bagamat pagod na pagod at walang maalala sa nangyari ng nagdaang gabi. Nagbilin si Lyra ng mga dapat gawin, mga dasal na usalin. Ngunit alam ni Gab na hindi pa tapos ang laban. Ang nilalang ay nagtatago lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Pagbalik ni Gab sa kanilang bahay, gulong-gulo pa rin ang isip, nadatnan niya si Marco na naghihintay sa kanya sa labas. Ang mukha nito ay seryoso, may halong pag-aalala at hindi maitagong pagdududa. Saan ka galing kuya? Tanong ni Marco. Magdamag kang wala. Kay Aling Lyra ka na naman ba nagpalipas ng gabi? Kay Celia kami, sagot ni Gab, pagod. Kay Celia? Bakit? Ano na namang kababalaghan ang nakita mo doon? Tanong ni Marco, ang tono ay nagsisimula ng maging sarkastiko. Napabuntong hininga si Gab. Ayaw na niyang makipagtalo. Pero kailangan ni Marco na malaman. May tiyanak, Marco. Totoo. Nakita ko. At si Celia parang sinasapian na siya. Natawa si Marco, ngunit halatang pilit. Tiyanak? Sinasapian? Kuya, ano ba yung nangyayari sa'yo? Nakakakita ka na ba talaga ng mga bagay na hindi dapat makita? Hinawakan ni Marco ang balikat niya, mas seryoso na ngayon. Nag-aalala na ako sa'yo. Baka dala lang yan ng pagod, ng stress, ng pagkamatay ni Itay. Umiling si Gab, tinabig ang kamay ni Marco. Ang pagdududa ng kapatid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. Hindi ako nababaliw, Marco, sabi niya, ang boses ay mariin ngunit may panginginig. Nakita ko ang nakita ko. Malinaw pa sa sikat ng araw. Tumingin siya sa paligid, sa mga bahay na nakasara ang bintana, sa mga taong nagbubulungan, sa langit na tila laging kulay abo. Isang mapait na damdamin ang kumalat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng panganib. Hindi ako sigurado kung ako'y nababaliw, sabi ni Gab, mas para sa sarili kaysa kay Marco, o kung lahat kayo rito sa tapayan ay bulag. Tumalikod siya at pumasok sa bahay, iniwan si Marco na nakatayo roon, gulong-gulo rin ang isipan. Sa loob ng bahay, napahawak si Gab sa agimat. Ang init nito ay tila kumakausap sa kanya,